Magandang hapon mga kabay. So meron po akong repair ngayon mga kabay, 39192 letter E. Ang model niyan mga kabay ay D25032. Ayan. So yan mga kabay, nakasaksak po yan. Bali testing po natin. So wala pong power mga kabay. Ayan. So tara mga kabay, samahan nyo po ako. So yan mga kabay, nabuksan ko na. So dating gawin pa rin, titester natin yung cord niya mga kabay kung merong power o wala. So yan mga kabay, buo po yung tester natin. So titester natin yung cord. Cord. So ito yun mga kabay, yung dalawang cord. So yan mga kabay, yung kabilang linya meron. Lipat tayo sa kabila. Meron din mga kabay. So ibig sabihin ng mga kabay, buo po yung cord nya. Dito tayo sa switch mga kabay. Tingnan natin sa switch kung mag-on siya mga kabay. Pag ito nag-on mga kabay, baka sa field coil. So meron din mga kabay yung switch. Buo po yung switch mga kabay. So dito tayo sa field coil mga kabay. Ayan. Ito po yung kabilang linya. Yan, dito na lang tayo sa baba. Direkta tayo sa field coil. So yan mga kabay, wala pong kontak yung kabila. Lipat tayo dito. Yun lang, natumba. Lipat tayo sa kabilang linya. Parehong wala mga kabay, ibig sabihin parehong putol. O wala din mga kabay yun. So wala pong kontak. Sa carbon tayo mga kabay, yan meron. So dito po sa field coil ang problema. So bubuksan natin mga kabay. Titingnan natin yung loob kung anong meron, bakit hindi siya kagana. So yan na mga kabay. Ito muna pala. Kailangan natin kalasin yung lock. Ayan. Ayan. Sinisikwat lang po yan mga kabay. Ayan. Yun po yung lock ng armature. Para hindi po siya gagalaw. Tapos yung carbon, yung spring, iangat mo mga kabay bago mo kalasin yung armature. Ayan. Hindi mo nahugutin yan mga kabay. So dito sa armature mga kabay, okay naman, wala po siyang tama. Dito po tayo sa field coil ngayon. So ang mangyari mga kabay, kakalasin muna natin yung screw ng brass holder. Para po mahugot natin yung field coil mga kabay. So yan mga kabay, hugutin ko na po yung field coil na yan. Pero bago yan, kailangan mo munang makalas yung screw. Kasi hindi po siya naiikot hanggat nandyan yung screw. Ayan, yan pwede na. So yan mga kabay, ayan. Papakita ko po sa inyo na malapitan mga kabay kung ano yung sira. Ayan. So ito po yun mga kabay. Ayan po yung sira ng isa. Ayan. Kalas po yung field coil wire. Ayan. Tapos sa kabila din, ganun din mga kabay. Kaya pareho silang walang contact. Ayan. Putol din po. Kaya na po naputol ito mga kabay. Maluwag na po siya dito sa housing. Dito. Ayan. Pansin nyo na po kanina, di ba? Ang bilis ko lang po natanggal. Ayan. Ayan. Meron po siyang palag. Ayan. So ibig sabihin maluwag po yan. Kaya siya naputol. So ang gagawin natin dito mga kabay, ihinang natin to, tapos sasapinan natin ng piece paper. Ayan. So tara mga kabay, samahan nyo ako. So ayan mga kabay, lalagyan na po natin ng piece paper. Ayan. Hindi ko pa po siya nahinang. Pinapainit ko po yung
panghinang ko mga kabay. So unahin muna natin yung paglagay ng sapin mga kabay. So yan mga kabay, ganyan lang po yung ginagawa ko. Lagyan nyo lang po siya ng pandikit. Kahit ano naman pandikit mga kabay, basta didikit po siya sa bakal. Yan. So ngayon mga kabay, ang susunod ay hihinangin natin siya. Tingnan natin kung mainit na. Yun, okay na mga kabay, mainit na po yan. So hihinangin na po natin yung field coil mga kabay. Yun. Hihinangin na po siya na. Dadamay na rin natin itong di naputol mga kabay. Para sa susunod di na siya maputol. Pero na lang kung luluwag to ulit. Pag napudpud ulit yung piece paper mga kabay, yun, putol na naman yun ulit. So yan mga kabay, nahinang na natin. So titester natin ulit mga kabay. Yan po yung tester ko. Yan. Nakao pala. Yun. So titester natin dito mga kabay. So yan, meron na siyang contact mga kabay. Sa kabila din, ganun din po. Ayan. So pwede na natin siyang ibalik sa dati. Ibalik natin sa dati mga kabay. So ayan, matigas na po siya ipasok. So, pero ito lang po kailangan yung rubber mallet. Ayan. O, diba? Meron na siya. Pero dahan-dahan lang po pagpupok mga kabay. Tamang-tama lang din kasi manipis lang po ito. Yan, nababali din po ito pag malakas masyado. So yan mga kabay. Wala na po siyang palag. So babalik na natin. Titingnan natin kung wala ba siyang ibang sira. So yan mga kabay, babalik na natin yung armature. Yan. Sasara lang natin. Yan. Siyempre, balik natin yung brush holder muna mga kabay. Ikot mo, reverse, forward, yan, okay. Tapos yung screw, balik muna natin to. Yan, tapos yung kabila. Tapos balik nyo yung spring mga kabay sa dati. Yan. At syempre yung lock, huwag kalimutan. Yan. So yan na mga kabay. So titester natin ulit. Natin kung meron na siya. So yan mga kabay, meron na. So titesting na natin. At nang matapos na po tayo. So yan mga kabay, bago natin sara, titesting muna natin kung gagana. So yan mga kabay, gumana na po siya. So isasara na natin para malaman natin kung buo din po yung hammer niya. So yan mga kabay, titesting po natin yung hammer niya kung meron. Ito po yung hammer.
So yan mga kabay, bali ang sira lang po niya ay wiring lang po, yung pinakita ko po kanina, yun lang po ang sira niya. Okay po yung hammer niya. So ang babayaran niya ng customer mga kabay is labor lang po. So yan lang mga kabay, sa gustong magpa-repair, punta lang po kayo dito sa 530 T. Alonso, Santa Cruz, Manila. So yan lang mga kabay, maraming salamat. Bye bye.